Huling umalulong ang makina ng mamahaling German sports car bago ito tuluyang tumahimik sa harap ng dambuhalang mansyon sa Tagaytay. Si Ricardo, isang 35 taong gulang na lalaki na may matigas na panga at mga matang mas madalas kumislap dahil sa tala sa negosyo kaysa sa personal na kaligayahan ay huminga ng malalim. Minaneho niya ang sasakyan mula sa airport sa bilis na tila hinahabol ng kamatayan, dala ng pinaghalong pananabik at pagkabalisa. Ang biyahe niya sa Singapore na dapat sana'y 2 linggo ay biglaang natapos matapos ang isang matagumpay na kasunduan. 3 araw siyang mas maagang nakauwi. Gusto niyang maging isang sorpresa. Gusto niyang makita ang reaksyon sa mga mukha ng 2 pinakamahalagang tao sa buhay niya, ang mga taong nagpatunaw sa yelong bumalot sa kanyang puso sa loob ng 5 taon. Ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Mia at ang kanyang mapapangasawa si Elena. Bumaba siya ng sasakyan nang hindi na hinintay ang driver o sino mang katulong. Sa kanyang bulsa ay naroon ang isang kahong pelus na kulay asul, naglalaman ng kwintas na diamante para kay Elena. Sa tabi naman ng upuan ng driver ay nakapatong ang isang collector's item na manika para kay Mia. Ang mansyon isang obrang gawa sa puting konkreto at naglalakihang salamin ay tila isang monumento sa kanyang tagumpay, ngunit isa ring paalala ng kanyang malungkot na nakaraan. Ngunit ngayon, dapat ay maging iba. Ngayon ang bahay na yon ay dapat mag-amoy tahanan. Ngunit sa paghakbang niya pa lang sa malaking pinto, ang tumama sa kanya ay hindi mainit na yakap, kundi ang bigat ng isang nakabibinging katahimikan. Walang maririnig na hagik-gik ni Mia. Walang mahinang tugtugin na laging pinapatugtog ni Elena tuwing hapon. Ang malawak na bulwagan na gawa sa marmol ay desyerto. Elena Prinsesa. Sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga pader na walang laman. Mas maagang umuwi si Papa. Walang sumagot. Isang malamig na kaba, tila isang patak ng nagyeyelong tubig na gumapang sa kanyang likod ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Kumunot ang noo ni Ricardo. Alam niyang sa mga oras na ito ay dapat nakauwi na si Mia mula sa eskwela at si Elena naman ay madalas na naghihintay sa kanya sa hardin, hawak ang listahan para sa kanilang kasal. Naglakad siya patungo sa sala, pagkatapos ay sa kusina. Wala. Tanging ang mahinang ugong ng dambuhalang refrigerator ang kanyang naririnig. At doon niya narinig ang tunog. Hindi ito tawa, hindi ito musika. Ito'y isang tunog na garalgal, basag at malayo. Isang hikbi, ngunit hindi ito ang pag-iyak ng isang batang nagmamaktol dahil sa sirang laruan. Ito ang pigil na tunog ng isang taong sumigaw hanggang sa maubusan ng boses. Ang tunog ng purong kawalan ng pag-asa. Ang instinto ng pagiging ama ni Ricardo ay biglang nagliyab na parang apoy. Ang tunog ay hindi nanggagaling sa loob ng mansyon. Galing ito sa labas sa likod bahay sa dulo ng malawak na hardin at ng infinity pool. Galing ito sa pinakalumang bahagi ng kanilang lupain kung saan nakatayo pa ang mga guho ng isang lumang kapilya na matagal nang hindi ginagamit. Isang lugar na ipinilit panatilihin ng kanyang ina, si Doña Lourdes, dahil daw sa sentimental na halaga, ngunit sa katotohanan ay isa lamang itong gusaling tisa na basa laging basa at nakalimutan na ng panahon. Tumakbo si Ricardo. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay marahas na tumatama. Sa damuhan, habang papalapit siya sa lumang kapilya, ang pag-iyak ay lalong lumilinaw, nakakadurog ng puso. Mia! Sigaw niya, nararamdaman ang pagbara ng takot sa kanyang lalamunan. Nakarating siya sa pintong gawa sa kahoy na namamagana. Dahil sa halumigmig, nakasara ito gamit ang isang kinakalawang na trangka sa labas. Mayroong sadyang nagkulong sa kung sino man ang nasa loob. Dala ng galit na hindi niya alam. Nataglay pala niya sinuntok ni Ricardo ang trangka gamit ang kanyang kamay. Nasugatan ang kanyang mga kamao bago ito sinipa ng buong lakas.
Isang matinis na lagitik ang umalingaw-ngaw nang mabali ang kandado at bumukas ang pinto. Ang eksenang tumambad sa kanyang mga mata ay habambuhay na mauukit sa kanyang alaala bilang ang pinakamasahol na bangungot ng kanyang buhay. Ang loob ng kapilya ay madilim at amoy amag at lumang tubo. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit at maruming bintana. Sa itaas lumilikha ng mga aninong mahahaba at nakakatakot. At doon sa gitna ng karumihan, nakaupo ang kanyang anak, si Mia. Nakabaluktot sa maruming sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang damit na kulay rosas na laging malinis at plansado ay puno na ng alikabok at bahid ng luha. Ngunit ang lalong dumurog sa puso ni Ricardo ay hindi lamang ang itsura ng kanyang anak, kundi ang mga bagay na nakapalibot dito. 12 ng papel ang nakakalat sa basang sahig. Ito ang kanyang mga drawing, ang mga obrang ginagawa ni Mia, nang may buong pagmamahal, puno ng kulay, at mga figurang simple ngunit masaya. Ngayon ang mga ito ay punit-punit tinapakan at nilamukos ng may galit. Ang kanyang mga krayola ay pinagputol-putol sa maliliit na piraso na para bang may isang taong nagpakasaya sa pagsira sa mga ito isa-isa. At nakatayo sa tabi mismo ng bata, tahimik na nakamasid na may ekspresyong hindi mabasa, ay si Elena. Si Elena ang babaeng pakakasalan niya sa susunod na buwan. Ang babaeng sumumpang mamahalin si Mia na parang tunay na anak. Nakatayo lang siya roon, walang kibo, habang pinapanood ang batang umiiyak sa sahig ng impyernong yon. Anong demonyo to? Ang sigaw ni Ricardo ay napakalakas na tila yumanig sa mga pundasyon ng lumang kapilya. Nagulat si Elena at napaharap sa kanya. Nanlalaki ang kanyang mga mata, ang muka ay putlang-putla. Ricardo, bulong niya humakbang palapit. Hindi na siya pinatapos ni Ricardo. Pumasok siya sa loob na parang isang buhawi na itulak si Elena sa isang tabi sa paraang hindi niya kailanman nagawa rito. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang anak at marahang binuhat ito. Ang munting katawan ni Mia ay nanginginig ng husto. Malamig na malamig. Nang maramdaman ng mga braso ng kanyang ama, humagulhol ng malakas ang bata bago siya nakilala at kumapit sa kanyang leeg. Nang buong higpit isinubsob ang mukha sa mamahalin niyang damit. Papa, takot po ako. Madilim. Paos na sabi ng bata, ang boses ay basag dahil sa pagod. Tumayo si Ricardo, yakap ang anak, habang nararamdaman ang pagkulo ng dugo sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan siyang lumingon kay Elena. Hindi na niya nakikita ang babaeng malambing at maunawain na kanyang minahal. Sa mga sandaling iyon, dahil sa sakit na nakikita niya sa kanyang anak at sa mga multo ng kanyang nakaraan, ang tanging nakikita niya ay isang halimaw. Hindi na niya nakikita ang babaeng malambing at maunawain na kanyang minahal. Sa mga sandaling iyon, dahil sa sakit na nakikita niya sa kanyang anak at sa mga multo ng kanyang nakaraan, ang tanging nakikita niya ay isang halimaw. Isa na namang aktres, tulad ng kanyang dating asawa, ang modelong nang iwan sa kanya, nagdala ng milyon-milyon at itinapon ang kanilang bagong silang na sanggol na parang basura dahil sa gabal ito sa kanyang karera. Paano mo nagawa to? Ang tanong ni Ricardo ay hindi pa sigaw. Ito ay isang mahinang bulong-puno ng kamandag at pagkasuklam. Nanginginig ang kanyang boses sa pinipigilang galit. Tingnan mo siya. Tingnan mo kung nasaan siya. Nanginginig siya sa takot. Ricardo, pakiusap. Kailangan mo akong pakinggan. Ang boses ni Elena ay nagmamakaawa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, isang kilos ng pagsuko. Kakarating ko lang din dito. May narinig akong ingay kaya ako pumunta. Ganito ko na siya natagpuan. Sinusubukan ko siyang ilabas. Sinungaling. Di umalingaw-ngaw ang sigaw ni Ricardo. Ang tingin niya ay mabilis na gumala sa silid, huminto sa mga punit-punit na drawing. Ito ba ang natagpuan mo
Natagpuan mong nakakandado ang pinto mula sa labas. Ako ang sumira ng trangka. Kung kakarating mo lang dapat bukas ang pinto. Lalong namutla si Elena. Tama si Ricardo. Pumasok siya dahil narinig niya ang mga kaluskos at bahagyang bukas ang pinto. Ngunit sa kanyang pagkalito, nang makita ang umiiyak na bata, hindi niya napansin ang detalye ng trangka. O baka may nagtrangka nito pagkatapos niyang pumasok. Ngunit si Ricardo ay wala sa kondisyon para makinig sa anumang lohika. Ricardo, isinusumpa ko sa buhay ko. Hindi ako ang gumawa nito. Mahal ko si Mia. Hinding-hindi ko siya sasaktan. Tumahimik ka. Si Ricardo ay lumabas ng kapilya pasan ang bata na nagtulak kay Elena na umatras palabas sa hardin. Huwag na huwag mong babanggitin ang salitang pagmamahal. Ikinulong mo siya na parang hayop pinaligiran ng dumi at sinira mo ang mga bagay na pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang mga drawing. Sa sandaling iyon, 2 anino ang nagmamadaling tumakbo mula sa mansyon. Sina Juana at Marta, ang 2 kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa pamilya mula pa noong panahon na ang kanyang ina, si Doña Lourdes, ang nagpapatakbo sa bahay na may kamay na bakal. Pareho silang may mga mukha na puno ng pagkabalisa. Senyor Ricardo, Diyos ko po. Bulalas ni Juana na pahawak sa kanyang bibig nang makita ang kalagayan ng bata. Narinig po namin ang sigaw ninyo. Tumingin si Ricardo sa 2 babae, naghahanap ng kumpirmasyon ng isang katotohanang magpapaliwanag sa kabaliwang kanyang nararadiran. Nandito kayo buong araw. Sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay tila isang kutsilyong matalim. Alam niyo ba to? Alam niyo bang nakakulong ang anak ko sa butas na to? Nagkatinginan sina Juana at Marta nang mabilis isang sulyap na halos hindi mahahalata. Tumingin si Elena sa kanila na may pag-asa. Alam nila na laging mabuti ang trato niya sa bata. Sila ang dapat magsabi ng totoo. Sabihin niyo ang totoo, pakiusap ni Elena. Sabihin niyo kay Ricardo na palagi kong inaalagaan si Mia. Ibinaba ni Marta ang kanyang ulo, iniiwasan ang tingin ni Elena at nagsimulang humikbi. Patawarin niyo po kami, Senyor Ricardo. Takot po kami. Sabi ni Marta na may nanginginig na boses. Si Senyorita Elena po. Patuloy nito ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa dibdib ni Elena. Pinagbantaan niya po kami. Sabi niya, kapag may sinabi kami sa inyo, sisiguraduhin niyang matatanggal kami sa trabaho ng walang ni isang kusing. Siya po, lagi niya pong ikinukulong ang bata. Kapag umaalis kayo, sabi niya, hindi raw niya matiis ang kakulitan ni Mia at basura lang daw ang mga drawing nito. Naramdaman ni Elena na tila gumuho ang sahig sa kanyang paanan. Hindi totoo yan. Sigaw ni Elena, ang mga luha ng kawalan ng kapangyarihan ay bumulwak mula sa kanyang mga mata. Nagsisinungaling kayo. Bakit niyo ginagawa to? Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata sandali. Ang sakit ng katrayduran ay pisikal, isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Lahat ay nagtutugma sa kanyang isipang sugatan at puno ng pagdududa. Ang dati niyang asawa ay kaakit-akit din sa harap ng mga kamera, ngunit isang demonyo sa pribadong buhay. Nagkamali na naman siya. Pinapasok niya ang kalaban sa sarili niyang tahanan at inilagay sa panganib ang kaisa-isang bagay na tunay na mahalaga sa kanya. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Wala nang init sa mga ito. 2 balon na lamang ito ng madilim na yelo. Umalis ka, sabi ni Ricardo sa mahinang boses. Ricardo, pakiusap. Sinabi kong umalis ka. Ang sigaw ay nagpanginig kay Mia sa kanyang mga bisig. May 10 minuto ka para kunin ang mga gamit mo at lisanin ang bahay ko. Kung sa loob ng 10 minuto ay nandito ka pa, tatawag ako ng pulis. At isinusumpa ko, Elena, isinusumpa ko gagamitin ko ang bawat sentimo ng yaman ko
para siguraduhin mabubulok ka sa kulungan dahil sa child abuse. Ricardo, nagkakamali ka ng malaki. May ibang gumawa nito kay Mia, hindi ako. Sigaw ni Elena, desperadong sinubukang lumapit sa bata. Kung aalis ako, iiwan mo siyang mag-isa kasama ng tunay na salarin. Ngunit umatras si Ricardo na para bang ang paglapit ni Elena ay isang lason. Ang tanging salarin dito ay ikaw. Dumura siya ng mga salita na puno ng pagkasuklam. At ang tanging pagkakamali ko ay ang naniwalang may isang taong kayang magmahal sa isang anak na hindi niya kadugo. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Elena na parang punyal. Juana Marta, matigas na utos ni Ricardo. Siguraduhin ninyong walang ibang dadalhin ang babaeng yan, kundi ang mga personal niyang gamit. At gusto kong palitan ang lahat ng kandado ng bahay na ito ngayon din. Napatingin si Elena kay Mia. Ang bata ay tumigil na sa pag-iyak at ngayon ay nakatingin sa kanya, ang mga mata ay malaki at litong-lito. Walang galit sa mga mata ng bata. Tanging takot. Naramdaman ni Elena ang matinding kirot sa puso. Alam niyang talo siya sa labang ito sa ngayon. Paano siya mananalo laban sa dalawang kasambahay na nagsisinungaling at isang amang binulag ng galit at ng sarili nitong nakaraan? Ngunit may napansin siyang isang bagay na hindi nakita ni Ricardo. Ang takot sa mga mata ni Mia ay hindi bumababa. Ang bata ay patuloy na nanginginig at ang mga mata nito ay hindi sa kanya nakatuon, kundi palaging sumusulyap sa bintana sa ikalawang palapag ng mansyon sa likuran nila. Sa isang iglap ng dignidad, napilit niyang hinugot mula sa kanyang kalooban, itinayo ni Elena ang kanyang sarili. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad, isang kilos ng marahas na pagpipigil sa sarili. Aalis ako. Sabi niya, ang boses ay matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay. Pero pagsisisihan mo ito, Ricardo, hindi para sa akin kundi para sa kanya. Itinuro niya si Mia gamit ang kanyang baba. Bulag ka. At ang pagkabulag mo ang maglalagay sa anak mo sa mas matinding kapahamakan. Hindi sumagot si Ricardo. Tinalikuran niya si Elena at nagsimulang maglakad pabalik sa mansyon habang marahang hinahaplos ang likod ng kanyang anak, bumubulong ng mga pangako ng kaligtasan na lingid sa kanyang kaalaman ay siya mismo ang sumira nang palayasin niya ang kaisa-isang tunay na tagapagtanggol ng bata. Naiwan si Elena sa hardin. Ang malamig na hangin ng hapon ay nililipad ang kanyang buhok habang ang dalawang kasambahay ay nakatingin sa kanya na may halong pagtatagumpay at kaba. Alam niyang talo siya sa unang yugto, ngunit habang pinapanood niya ang papalayong likod ni Ricardo, isang malamig na katiyakan ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ito simpleng kasamaan lang ng mga katulong. May isang mas maitim na kamay sa likod ng lahat ng ito. Isang kamay na nagwagi sa unang laban at iniwan ang isang walang kalaban-laban na bata sa gitna ng sarili nitong kalupitan. At may hinala na si Elena kung kaninong kamay iyon. Ang gabi ay bumagsak sa mansyon na parang isang mabigat na kumot na gawa sa tingga, sinasakal ang anumang bakas ng liwanag na naiwan matapos ang emosyonal na bagyo ng hapong yon. Sa loob ng marangyang despatyo, isang silid na nababalutan ng madilim na kahoy at katad, nakaupo si Ricardo sa harap ng kanyang mesa. Ang tingin ay blanko, nakatitig sa isang baso ng whiskey na hindi pa nababawasan. Ang katahimikan ng bahay ay hindi nakapayapaan. Ito na ang hungkag na alingaw-ngaw ng isang katraydurang dumudurog sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng despatyo at ang tunog ng matatag na takong ay umalingaw-ngaw sa sahig na kahoy. Pumasok si Doña Lourdes. Sa kanyang edad, ang ina ni Ricardo ay isang imahe ng kapangyarihan,
Laging nakasuot ng mga mamahaling damit. Ang kulay abong buhok ay nakaayos sa isang perpektong ayos na walang ni isang hiblang naliligaw. Ang kanyang presensya ay pumuno sa silid ng isang malamig at makalumang awtoridad. Sinabi ko na sa iyo, anak. Bulong ni Lourdes dahan-dahang lumapit sa kanya. Ipinatong niya ang isang kamay sa balikat ni Ricardo, isang kilos na dapat sana'y nagpapakita ng pagmamahal ng isang ina, ngunit ang pakiramdam ay mabigat at mapanupil. Binalaan na kita na ang babaeng iyon ay hindi tulad ng kanyang ipinapakita. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata, ramdam ang bigat ng kamay ng kanyang ina. Ang kahihiyan ay sumusunog sa kanyang mukha. Palaging pinagdudahan ni Lourdes si Elena. Mula pa sa unang araw, iginiit niyang ang isang babaeng galing sa simpleng pamilya ay hindi kailanman kayang magmahal ng tapat sa isang lalaking may posisyon tulad niya. Ipinaglaban ni Ricardo si Elena laban sa mga paratang na yon, naniniwalang sa pagkakataong ito, iba na. Napakalaki ng kanyang pagkakamali. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawa iyon, Mama. Ang boses ni Ricardo ay nabasag tunog bata sa kalakhan ng silid. Mukha siyang napakabait kay Mia. Ibinibili niya ito ng mga libro, nakikipaglaro siya sa hardin. Lahat pala ay isang pagkukunwari. Ang mga babaeng tulad niya ay magagaling na actress, Ricardo. Sabi ni Lourdes, naglakad patungo sa malaking bintana at isinara ang mabibigat na kurtinang pelus, tinatakpan ng tanawin ng hardin kung saan naganap ang katatakutan. Katulad ng dati mong asawa. Naaalala mo ba kung paano siya ngumiti para sa mga magazine habang pinaplano kang iwanan at talikuran ang sarili niyang anak, pera anak ko? Iyan lang ang lengguwaheng naiintindihan nila. Nakita ni Elena ang pagkakataon para siguruhin ang kanyang kinabukasan at si Mia. Si Mia ay isang sagabal lamang sa kanyang daan patungo sa bank account mo. Humarap si Lourdes, ang kanyang muka ay isang maskara ng malupit na pakikiramay. Ngunit huwag mong sisihin ang iyong sarili. Mabuti kang tao, isang tagapagbigay. Natural lang na maghanap ka ng kalinga. Ngunit kailangan mong maintindihan minsan at para sa lahat na sa mundong ito, ang sarili mo lang dugo ang maaari mong pagkatiwalaan. Walang sino man ang magmamahal sa iyo at poprotekta sa yaman mo tulad ng iyong ina. Dahan-dahang tumango si Ricardo, talunan. Ang mga salita ng kanyang ina na dati tila mapang-uyam at mapait ngayon ay umalingaw-ngaw na may linaw ng isang absolutong katotohanan. Hinayaan niyang mabulag siya ng isang magandang mukha at matatamis na salita na naglagay sa panganib sa buhay ng sarili niyang anak. Salamat, Mama, bulong ni Ricardo. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ikaw na ang bahala sa lahat, pakiusap. Ayoko nang makita pa si Elena kailanman. Huwag kang mag-alala, sabi ni Lourdes, at isang anino ng kasiyahan ang dumaan sa kanyang madilim na mga mata. Ako na ang bahala sa pagbabalik ng kaayusan sa bahay na ito. Magpahinga ka na, anak. Lumabas si Lourdes ng despatso, isinara ang pinto ng may mahinang kalabog. Sa pasilyo ang kanyang tindig ay bahagyang nagbago. Ang pakikiramay ay nawala sa kanyang mukha, pinalitan ng isang malamig at mapanuring ekspresyon. Naglakad siya patungo sa hagdanan, hindi papunta sa kanyang silid, kundi sa silid ni Mia. Sa pagpasok niya sa kwarto ng bata, ang kapaligiran ay biglang nagbago. Walang init ng isang lola. Si Mia ay nakaupo sa kanyang kama, ang mga mata ay namamaga at pula yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Nang makita si Lourdes, hindi tumakbo ang bata para maghanap ng aliw. Nanigas ito, idinikit ang likod sa headboard ng kama, isang likas na kilos ng pagtatanggol na hindi kailanman mapapansin ni Ricardo sa gitna ng kanyang sakit. Isinara ni Lourdes ang pinto at lumapit sa kama. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo, nakatingin sa kanyang apo mula sa itaas na parang isang general
na nagsisiyasat sa isang depektibong sundalo. Itigil mo ang pag-iyak, utos ni Lourdes. Ang kanyang boses ay hindi sigaw kundi isang matalas na bulong. Sa pamilyang ito, hindi tayo umiiyak na parang mga hampas lupa. Punasan mo agad ang mga luhang yan. Napahikbi si Mia, desperadong sinusubukang pigilan ang pag-iyak, kinukusot ang mga mata gamit ang kanyang mga kamao. Lola, natakot po ako. Madilim po sa kapilya, sabi ng bata. Ang lugar na yon ang nararapat para sa mga batang hindi marunong umayos. Putol ni Lourdes lalong lumapit. Ang kanyang anino ay bumagsak kay Mia. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, Mia, na ang isang senyorita ng pamilyang ito ay hindi nag-aaksaya ng araw sa pagkalat sa sahig at pagguhit ng mga walang kwentang bagay. Para lang yan sa mga taong walang kinabukasan. Masyado kang kinukonsinti ng iyong ama, pero tapos na yon. Iniabot ni Lourdes ang kanyang kamay at kinuha ang isang kwaderno sa mesang katabi ng kama, isa sa mga nakaligtas sa masaker sa lumang kapilya. Binuklat niya ito nang may pag-insulto. Mayroong isang drawing nina, Ricardo Elena, at Mia magkakahawak kamay sa ilalim ng isang nakangiting araw. Nakikita mo ito, sabi ni Lourdes, ipinakita ang drawing sa bata na may ngiwi ng pagkasuklam. Ito ay basura. Pinuno ng babaeng iyon ang ulo mo ng mga estupido at murang pantasya. Wala na siya at hindi na siya babalik. At ikaw matututo kang umayos. Simula bukas, wala ng mga krayola at laro sa hardin. Doble ang leksyon mo sa piano at social etiquette. At kapag nakakita pa ako ng kahit isang pirasong papel na nakakalat, sisiguraduhin kong ang lumang kapilya ay magmumukhang palasyo kumpara sa gagawin ko sa'yo. Mabilis na tumango si Mia, nanginginig ang ibabang labi, sobrang takot para magsalita. Matulog ka na. Utos ni Lourdes, itinapon ang kwaderno sa basurahan. At magpasalamat ka na nandito ako para itama ka. Mahina ang iyong ama, pero ako hindi. Pinatay ni Lourdes ang ilaw at lumabas, iniwan ng bata sa kadiliman mag-isa, sa isang takot na mas malalim at mas matagal pa kaysa sa takot na naramdaman niya noong hapong yon. Samantala, sa kabilang panig ng mansyon sa guest wing, tinatapos ni Elena ang pagsasara ng kanyang maleta. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos hindi niya maisara ang zipper. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi, mainit at maalat. Ang kahihiyan ay sumusunog sa kanyang dibdib. Pinalaya siya na parang isang kriminal, inakusahan sa kaisa-isang bagay na hindi niya kailanman magagawa. Nilibot niya ng tingin ang silid na naging pansamantalang tahanan niya sa mga nakalipas na buwan. Bawat bagay ay nagpapaalala sa kanya ng mga pangarap na binuo niya. Ang larawan sa mesa ng una nilang biyahe ni Ricardo. Ang librong pambata na binabasa niya kay Mia gabi-gabi. Hindi ito makatarungan. Hikbi ni Elena na paupo sa gilid ng kama. Diyos ko, napakasakit. Ang una niyang naisip ay tumakas. Umalis sa bahay na yon, lumayo sa tingin ng galit ni Ricardo at sa kamandag ng mga sinungaling na kasambahay. Gusto niyang bumalik sa kanyang maliit na apartment sa lungsod, magtago sa ilalim ng kumot at kalimutan na minsan siyang nangarap na bumuo ng pamilya. Kinuha niya ang kanyang bag at nagtungo sa pinto. Ngunit nang ilagay niya ang kanyang kamay sa doorknob, may pumigil sa kanya. Isang imahe ang pumasok sa kanyang isip, malinaw at matalas na parang kidlat. Ang mga mata ni Mia. Nang buhatin siya ni Ricardo mula sa kapilya, tumingin sa kanya si Mia. Masyado siyang abala sa pagtatanggol sa kanyang sarili, kaya't hindi niya ito naproseso ng lubusan kanina. Ngunit ngayon, sa katahimikan ng gabi, ang alaala ay bumalik nang may brutal na kalinawan. Hindi siya tiningnan ni Mia nang may galit o kahit man lang paninisi. Ang tingin ng bata ay puno ng takot, oo,
Pero ang mga mata nito ay palaging lumilihis, tumitingin sa isang bagay sa likuran ni Elena, patungo sa pinto, patungo sa mansyon. Binitawan ni Elena ang doorknob at umatras kumunot ang noo. Ang mga kasambahay, sina Juana at Marta. Naalala niya ang kanilang mga mukha nang magsinungaling sila laban sa kanya. Wala silang ekspresyon ng kasiyahan, takot sila. Pinagpapawisan sila ng malamig at ang kanilang mga tingin ay hindi nakatuon kay Ricardo, kundi nerbyosong sumusulyap sa mga bintana sa itaas na palapag. Nagsimulang maglakad-lakad si Elena. Sa silid ang kanyang isip ay gumagana nang mabilis kinokonekta ang mga puntong hindi niya nakita kanina dahil sa sakit. Hindi sila sa akin takot. Bulong niya. May iba silang kinatatakutan. Natigilan siya sa harap ng salamin. Ang kanyang refleksyon ay nagpakita ng isang babaeng wasak kumalat, ang makeup at pula ang mga mata. Ngunit sa likod ng imaheng iyon ang katotohanan ay nagsisimulang lumitaw. Kung aalis siya ngayon, kung tatakas siya para paghilumin ang kanyang mga sugat at protektahan ang kanyang dangal, sino ang maiiwan para protektahan si Mia? Si Ricardo ay bulag minamanipula ng kanyang sakit at ng kanyang ina. At si Mia? Si Mia ay nag-iisa sa dambuhalang bahay na yon napapaligiran ng mga taong mismong nagkulong sa kanya. Nakaramdam si Elena ng lamig sa kanyang tiyan na walang kinalaman sa lungkot. Ito ang lamig ng pagkaunawa. Doña Lourdes, sabi ni Elena at ang pangalan ay tila abo sa kanyang bibig. Siya pala ang may pakana. Ang babaeng pumupuna sa bawat kilos niya ang tumitingin nang may pag-insulto sa mga simpleng laro ni Mia ang nagpipilit na ang bata ay dapat maging isang dama at hindi isang paslit. Si Lourdes ay wala sa eksena kanina, ngunit ang kanyang impluensya ay nasa bawat kasinungalingang sinabi ng mga katulong. Tiningnan ni Elena ang kanyang nakasarang maleta. Maaari siyang umalis iligtas ang kanyang sarili sa gulo sa mga legal na kaso, sa sakit na makita ang lalaking mahal niya na tumitingin sa kanya ng may galit. Iyon ang madali, iyon ang lohikal. Ngunit naalala niya ang munting kamay ni Mia na kumapit sa kanyang daliri noong nakaraang linggo nang sabihin nito, "Ikaw po ang totoong mama ko, Tita Elena." Pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha nang may bigla ang halos marahas na kilos. Ang kalungkutan sa kanyang muka ay tumigas nag-anyong isang bagay na iba. Determinasyon. Hindi, sabi niya ng malakas sa katahimikan ng silid, "Hindi kita iiwanang mag-isa, Mia. Kung gusto ni Lourdes ng giyera, magkakaroon siya ng giyera." Walang pera si Elena na tulad ng sa mga Del Castillo, walang kapangyarihan o impluensya. Ngunit hawak niya ang katotohanan. At mayroon siyang isang bagay na hinding-hindi mauunawaan ni Lourdes. Sa gitna ng pagkalkula nito ang tunay na pagmamahal para sa batang yon. Binuksan ni Elena ang kanyang bag at kinuha ang kanyang telepono. Hindi para tumawag ng taxi papuntang airport. Kailangan niya ng oras. Kailangan niya ng isang estratehiya. Hindi na ito tungkol sa pagbawi kay Ricardo. Binigo siya nito nang hindi siya nito pinagkatiwalaan. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa isang inosenteng bata mula sa isang halimaw na nakatira sa ilalim ng sarili nitong bubong. Lumapit si Elena sa bintana at tumingin sa silid ni Mia sa ikalawang palapag. Patay ang ilaw. "Magtiis ka lang ng kaunti, mahal ko," bulong ni Elena. Idiniin ang kamao sa salamin. "Hindi ako aalis nang hindi lumalaban." Tinawagan niya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Patricia. "Trish, kailangan kita." Sabi niya sa telepono, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng bagong lakas. "May nangyari. Susunod ako dyan." Kinuha niya ang kanyang maleta at lumabas ng silid. Hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya sa mga pasilyo ng mansyon ng taas noo, hindi pinapansin ang mga palihim na sulyap ng mga kasambahay na sumisilip mula sa kusina. Pagdating sa pangunahing pinto, nakasalubong niya si Ricardo. Pababa ito ng hagdan,
May hawak na bagong baso ng whiskey, mukhang mas matanda at mas pagod kaysa dati. Huminto siya nang makita si Elena at ang kanilang mga mata ay nagtagpo sandali. "Umalis ka na," sabi niya sa paos na boses. Tiningnan siya ni Elena. Gusto niyang sumigaw yugyugin siya sabihing isa siyang tangang nagpapamanipula. Ngunit alam niyang hindi siya pakikinggan. Magmumukha lang siyang isang desperadang madrasta na hindi matanggap na nabisto na. "Aalis na ako, Ricardo," sabi ni Elena sa isang kalamadong tono na ikinagulat nito. "Pero iiwanan kita ng isang babala. Tingnan mong mabuti kung sino ang nasa tabi mo. Dahil sa araw na imulat mo ang iyong mga mata, ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay magmumukhang isang haplos kumpara sa bigat ng pagsisising papasanin mo dahil sa iyong pinahihintulutan." Nang hindi na hinintay ang sagot, lumabas si Elena sa malamig na gabi. Ang bawat hakbang ay hindi patungo sa pagkatalo, kundi patungo sa isang bagong larangan ng digmaan. Ang apartment ni Patricia ay isang maliit, ngunit maaliwalas na kanlungan sa gitna ng magulong lungsod, malayo sa malamig na karangyaan ng mansyon sa Tagaytay. Pagdating ni Elena, basag ang kanyang anyo at kaluluwa. Agad siyang sinalubong ni Patricia sa pinto, isang babaeng may matalas na tingin at tindig na nagpapakita ng kumpiyansa, ang kanyang dating business partner at matalik na kaibigan. Walang salitang namutawi. Isang mahigpit na yakap lang ang ibinigay ni Patricia, hinayaan si Elena na humagulhol sa kanyang balikat, hinayaan nitong ilabas ang lahat ng sakit, galit at kahihiyan na tila lason na kumakalat sa kanyang sistema. "Pumasok ka muna. Ipahinga mo yan." Mahinang sabi ni Patricia, inalalayan siya papasok at pinaupo sa isang malambot na sofa. Inabutan niya ito ng isang basong tubig na nanginginig na tinanggap ni Elena. Matapos ang ilang minutong pagpapakalma sa pagitan ng mga hikbi at nanginginig na paghinga, ikinuwento ni Elena ang lahat. Mula sa masayang pag-aabang niya sa pag-uwi ni Ricardo, sa nakakakilabot na tunog ng pag-iyak ni Mia, hanggang sa eksena sa kapilya at sa mga kasinungalingan ng mga kasambahay. Si Patricia ay nakinig ng walaang putol, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbabago mula sa pag-aalala tungo sa isang matigas at seryosong ekspresyon. Nang matapos si Elena, ang tanging tanong niya ay, "Sino ang wala roon?" Naguluhan si Elena. Anong ibig mong sabihin? Sa lahat ng taong involved, ikaw, si Mia, ang mga katulong si Ricardo. Sino ang magaling na nawawala sa eksena pero malinaw na nakikinabang? Tanong ni Patricia, ang bawat salita ay tumpak at kinakalkula. Agad na pumasok sa isip ni Elena ang imahe. Si Doña Lourdes. Tumango si Patricia. Eksakto. Masyadong perpekto, Elena. Masyadong malinis. Parang isang eksena sa pelikula na isinulat para sa iisang manonood, si Ricardo. Hindi galit ang nakita ko sa mga mata ni Juana at Martha Trish, sabi ni Elena, naaalala ang eksena. Takot. Isang matinding takot. Para silang binabasa ang isang script na kapag nagkamali sila, may masamang mangyayari sa kanila. At sino lang ang kinatatakutan nila nang ganoon sa bahay na yon? Dagdag ni Patricia. Nagtagpo ang kanilang mga mata, parehong alam ang sagot. Si Doña Lourdes, ang matriarkang nagahari sa mansyon na may kamay na bakal, na mula pa sa simula ay hindi itinago ang pagkasuklam kay Elena. Teka, sabi ni Patricia, biglang may naisip. Sabi mo pumasok ka sa kapilya dahil bahagyang nakabukas ang pinto, tama? Oo, may narinig akong kaluskos. Pero sabi ni Ricardo, nakatrangka ito mula sa labas. Kinailangan niyang sirain. Sabi ni Patricia, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Imposible yun, Elena. Maliban na lang kung may nagtrangka nito pagkapasok ko. Dugtong ni Elena, ang katotohanan ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Isang bitag. It was a trap all along. Inilagay nila ako sa eksena.
kasama ni Mia, para ako ang magmukhang salarin. Isang alon ng panlalamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi lang siya pinalayas. Planado ang lahat para sirain siya. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa kanyang kalungkutan. Isang nag-aapoy na galit. Pero paano ko ito papatunayan? Halos pabulong na tanong ni Elena. Ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Lahat sila ay nasa panig niya. Papaniwalaan niya ang kanyang ina kaysa sa akin. Kailangan natin ng ebidensya, sabi ni Patricia. Isang bagay na hindi niya maitatanggi. Isang bagay na makikita ng sarili niyang mga mata. Napayuko si Elena, ipinatong ang mukha sa kanyang mga palad. Paano? Paano sila makakakuha ng ebidensya sa loob ng isang kuta na binabantayan mismo ng kalaban? Naisip niya si Mia mag-isa sa dilim sa ilalim ng kapangyarihan ng lola nitong halimaw. Napahikbi siyang muli. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang gallery at tiningnan. Ang huling larawan nila ni Mia, isang kuha, kung saan hawak ng bata ang isang luma, ngunit paborito nitong teddy bear. At doon na parang isang kidlat bigla niyang naalala. Ang oso. Trish? Biglang sabi ni Elena, na patingala na may bagong kislap sa kanyang mga mata. Yung oso, may paran. Ikinuwento niya kay Patricia ang tungkol sa lumang teddy bear na binili niya ilang buwan na ang nakalipas. Sa loob nito nakatago sa isang pulang laso sa leeg ay isang maliit na nanny cam. Binili niya ito noon para subaybayan ang kanyang tuta sa kanyang lumang apartment at sa isang himala ng tadhana na iwan niya ito sa isang kahon nang lumipat siya sa mansyon. Ang baterya nito ay tumatagal at konektado ito sa isang app sa kanyang telepono. Nasa mansyon pa ba yon? Tanong ni Patricia, ang kanyang isip ay agad na bumuo ng isang plano. Hindi nasa luma kong apartment pa. Nasa isang kahon ng mga gamit na hindi ko pa nadadala. Sagot ni Elena. Perfect. Kunin natin yan, sabi ni Patricia tumayo. At pagkatapos kailangan mong bumalik doon. Bumalik, paano pinalayas na niya ako? Tatawag siya ng pulis. Hindi kung bibigyan mo siya ng rason na hindi niya matatangguhan. Sabi ni Patricia, ang kanyang boses ay puno ng estratehiya. Ano ang pinakamalaking kahinaan ni Ricardo ngayon? Napaisip si Elena. Ang pagiging ama niya. Ang pagmamahal niya kay Mia. Tama, sabi ni Patricia. Gagamitin natin yan. Tatawagan mo siya. Sasabihin mong kailangan mong magpaalam kay Mia ng maayos para sa kapakanan ng bata. Sasabihin mong ang biglaang pagkawala ng isang mother figure ay magdudulot ng matinding trauma sa isang batang minsan nang inabandona. Gagamitin mo ang mga salitang psychological damage. Hindi niya yan matatanggulan nang hindi nagmumukhang isang walang pakialam na ama. Ang plano ay mapanganib, ngunit ito lang ang kanilang pag-asa. Matapos kunin ang teddy bear mula sa apartment ni Elena, bumalik sila kay Patricia. Huminga ng malalim si Elena, kinuha ang kanyang telepono at idinayal ang numero ni Ricardo. Ang bawat ring ay parang isang pagtibok ng martilyo sa kanyang dibdib. Sa wakas, sumagot ito. Ano nung kailangan mo? Ang boses ni Ricardo sa kabilang linya ay malamig, walang emosyon. Ricardo, makinig ka. Nagsimula si Elena, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Hindi ako tumawag para makipagtalo. Aalis ako tulad ng gusto mo. Pero kailangan kong makita si Mia. 5 minuto lang. Wala ka ng karapatan na makita pa siya. Hindi ito tungkol sa karapatan ko, Ricardo. Ito ay tungkol sa kapakanan niya. Giit ni Elena, may diin sa bawat salita. Kagagaling niya lang sa isang trauma. Kung bigla na lang akong maglalaho sa buhay niya, nang walang paalam iisipin niyang inabandon ako siya tulad ng ginawa ng ina niya. Alam mo ang pinsalang idudulot niyan sa kanya. 5 minuto lang ang hinihiling ko para sabihin sa kanya na hindi ko siya iiwanan kahit hindi na ako nakatira dyan. Isang mahabang katahimikan
Ang sumunod sa kabilang linya, narinig ni Elena ang paghinga ni Ricardo ang bigat ng kanyang pag-aalinlangan. Alam niyang tinamaan niya ang tamang ugat. Sa wakas nagsalita ito, ang boses ay mabigat. 5 minuto. Napapikit si Elena sa ginhawa. Pero dugtong ni Ricardo, may kondisyon. Babantayan ka ng nanay ko sa bawat segundong naroon ka. Isang maling salita lang, Elena, at ako mismo ang kakaladkad sa iyo palabas. Salamat, bulong ni Elena, kahit na ang kondisyon ay nagpadala ng takot sa kanyang puso. Pagkababa ng telepono, tumingin siya kay Patricia. Hawak niya ang kabayo ng Troya. Ang kailangan na lang niyang gawin ay maipasok ito sa loob ng kuta ng kaaway, sa ilalim mismo ng mga mata ng Reynang Halimaw. Ang pagbabalik sa mansyon ay parang pagpasok sa teritoryo ng kaaway. Ang hangin na dating pamilyar ay siksik ngayon sa tensyon. Habang dahan-dahang tinatahak ng taxi, ang mahabang daan, papasok bawat ilaw mula sa mansyon, ay tila isang matang mapanuri na nakatingin sa kanya. Huminto ang sasakyan sa harap ng malaking pinto. Bago pa man siya makababa, bumukas na ito. Nakatayo roon si Ricardo, ang muka ay parang maskarang bato, walang mababakas na emosyon. Sa likod niya, bahagyang nakatago sa dilim ay ang anino ni Doña Lourdes. Ang mga mata ay kumikinang na parang mata ng lawin na nag-aabang sa kanyang biktima. 5 minuto, mariing sabi ni Ricardo, ang boses ay kasing lamig ng hangin ng gabi sa Tagaytay. Tumango si Elena, mahigpit ang hawak sa kanyang bag, na naglalaman ng kanyang tanging pag-asa. Salamat. Bantay sarado ka sa akin. Singit ni Lourdes, ang boses ay may bahid ng pagbabanta. Pumasok si Elena sa loob. Ang dating init ng tahanan ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. Tahimik siyang umakyat sa malawak na hagdanan, ramdam ang bawat hakbang. Ramdam niya ang titig ni Lourdes sa kanyang likod, ang hininga nito sa kanyang batok. Ang bawat baitang ay tila isang pagsubok sa kanyang katatagan. Pagdating sa pinto ng silid ni Mia, huminga siya ng malalim. Pinihit niya ang kanyang muka upang itago ang takot at ipakita ang isang ngiti para sa bata, bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang silid ay nasa penumbra. Si Mia ay nakabaluktot sa ilalim ng kumot, isang maliit na bunton na nanginginig at tahimik na humihikbi. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, nanigas ito. Ngunit nang makita ang anyo ni Elena, bigla itong napaupo. Tita Elena! Ang sigaw ng bata ay puno ng purong ginhawa. Tumalon si Mia mula sa kama at tumakbo patungo sa kanya. Lumuhod si Elena at sinalo ang munting katawan. Niyakap niya ito nang mahigpit nararamdaman ang marurupok na buto ng bata, ang amoy ng strawberry shampoo sa buhok nito, at ang hindi mapigilang panginginig ng kanyang takot. Shhh! Tahan na, mahal ko. Nandito si tita. Bulong ni Elena, hinahaplos ang buhok nito. Si Doña Lourdes ay nanatiling nakatayo sa may pintuan, nakakrus ang mga braso, may ekspresyon ng sukdulan na pagkadiri habang nakatingin sa kanyang relo. May 4 na minuto ka pa. Malamig na anunsyo ng matanda. Hindi niya pinansin si Lourdes. Bahagya siyang humiwalay kay Mia para tingnan ang mukha nito. Pinupunasan ang mga luha sa pisngi gamit ang kanyang mga hinlalaki. Makinig kang mabuti, Mia. Mahinang sabi ni Elena, sinisigurong nakaharang ang kanyang katawan sa paningin ni Lourdes. Kailangan kong umalis pansamantala. May kailangan lang ayusin si Papa at ako. Huwag po kayong umalis. Hikbi ni Mia, kumapit sa damit ni Elena. Takot po ako. Si Lola po masama. Siya po ang nagkulong sa akin. Nakaramdam si Elena nang tila kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Sinabi na ng bata. Ngunit si Lourdes, mula sa pinto, ay nagpakawala ng isang tuyo at malupit na tawa. Nakikita mo na ang ginawa mo, sabi ni Lourdes. Nilason mo ang isip niya para kamuhian ako. Kawawang bata, litong-lito, hindi alam ang sinasabi. Alam ni Elena na walang saysay ang pakikipagtalo.
Hindi maniniwala si Ricardo sa bata. Iisipin nitong nalilito lang ito o minanipula tulad ng eksaktong sinabi ni Lourdes. Kailangan niya ng pruweba, isang pruwebang hindi matatawaran. Makinig ka, prinsesa, sabi ni Elena habang pasimpleng binubuksan ang kanyang bag na nasa sahig. Kailangan mong maging napakatapang. Matapang ka namang bata. Di ba ikaw ang munting mandirigma ko? Kinuha ni Elena ang teddy bear. Maliit ito, kulay kape at may pulang laso. Sa gitna ng laso, halos hindi makita ay ang lente ng kamera. Tingnan mo ang dala ko para sa'yo. Bulong ni Elena, inilalagay ang oso sa mga kamay ni Mia. Ito si bantay na oso. Sasamahan ka niya kapag wala ako. Nakikita niya ang lahat. Niyakap ni Mia ang oso. Si Lourdes ay humakbang pasulong, naniningkit ang mga mata. Ano yan? Tanong ng matanda, puno ng hinala. Bawal kay Mia ang mga luma at maruruming laruan. Akin na yan. Akin po ito, Anne. Sabi ni Elena, tumayo at hinarap si Lourdes, pinotektahan ng bata gamit ang kanyang katawan. Regalo ko po ito, pamamaalam. Hayaan niyo na sa kanya. O baka pati isang laruang basahan ay banta na rin sa kanyang edukasyon bilang isang dama. Tiningnan ni Lourdes ang oso ng may pag-insulto. Mukha itong simple at hindi mapanganib, isang murang laruan. At sinabi ni Ricardo na 5 minuto. Hindi sulit na gumawa ng eskandalo para sa isang maruming basahan kung nangangahulugan ito na mas mabilis na aalis ang babaeng ito. Hayaan mo nang sa kanya yan, sabi ni Lourdes nang may mapanlibak na kilos. Bukas itatapon din yan sa basura kasama ng iba mo pang mga kalat. Humarap si Elena kay Mia sa huling pagkakataon. Yumuko siya at bumulong sa tainga nito, napakahina na hindi maririnig ni Lourdes. Itago mo ang oso, mahal ko. Ilagay mo sa istante kung saan makikita niya ang buong kwarto. Huwag mong hayaang kunin ni Lola. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nakatingin ako. Tumango si Mia na uunawaan ang bigat sa boses ni Elena. Sa isang mabilis na kilos, tumakbo ang bata sa kanyang kama at ipinuwesto ang oso sa pagitan ng 2 unan, nakaharap sa gitna ng silid. Mukha lang itong isang ordinaryong laruan, isang tahimik na saksi. Tapos na ang oras, sabi ni Lourdes, binuksan ng pinto. Labas. Tumayo si Elena. Pakiramdam niya ay dinudukot ang kanyang puso sa pag-iwan sa bata. Ngunit alam niyang ang oso ang kanyang tanging pag-asa. Ikinaway niya ang isang halik kay Mia na yakap na ang mga tuhod habang nakatitig sa teddy bear at lumabas sa pasilyo. Iprinesisyon siya ni Lourdes pababa ng hagdan na parang isang bilanggo. Pagdating sa bulwagan, naghihintay si Ricardo. Nakakrus ang mga braso nito, ang tingin ay nakatutok sa sahig. Nang makita si Elena, nag-angat ito ng tingin. Wala nang galit sa mga mata nito, ngunit napalitan ito ng isang malalim na pagod. Nasiyahan ka na? Tanong ni Ricardo. Huminto si Elena sa harap niya. Tumabi si Lourdes sa kanyang anak. Binabawi ang posisyon ng kapangyarihan, isang matagumpay na ngiti, ang namumuo sa kanyang maninipis na labi. Tiningnan ni Elena si Ricardo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang ina nito ay isang halimaw, na ang mga katulong ay mga takot, nakasabwat, at na siya ay isang duwag dahil hindi niya nakikita ang katotohanan. Ngunit alam niyang ang mga salita ay tatangayin lang ng hangin. Ang kailangan niyang gawin ay magtanim ng isang binhi ng duda. Hindi, Ricardo. Hindi ako nasiyahan. Sabi ni Elena, ang boses ay umalingaw-ngaw sa marmol na bulwagan. Natatakot ako. Lumapit siya ng isang hakbang, hindi pinansin ang pag-ismid ni Lourdes. Alis ako dahil wala akong pagpipilian. Mas madaling paniwalaan ang masamang madrasta kaysa sa posibilidad na ang isang anghel na ina ay isa palang bruha. Ngumisi si Ricardo sa pag-insulto, ngunit bago siya tumalikod, nagpatuloy si Elena. Akala mo, pinapalayas mo ako para protektahan ang anak mo.
Sabi niya ang bawat salita ay may bigat. Pero ang totoo, ang ginagawa mo ay pagkakandado sa kanya kasama ng kanyang berdugo. Ang batang iyon sa itaas ay hindi sa akin takot, Ricardo. Takot siya sa kung anong mangyayari kapag wala na ako. Kung tunay mo siyang mahal, kung may natitira pa sa matalinong lalaking minahal ko, huwag kang matutulog ngayong gabi. Magbantay ka. Kumunot ang noo ni Ricardo na lilito. Ang katiyakan sa boses ni Elena ay hindi tunog ng isang desperadong salarin. Ito ay tunog ng isang babala. Tama na ang drama. Sabat ni Lourdes, tinulak si Elena palabas. Umalis ka na at tigilan mo na ang paglason sa isip ng anak ko. Hindi na nanlaban si Elena. Hinayaan niyang itulak siya palabas sa gabi. Ngunit bago magsara ang pinto, tiningnan niya si Ricardo sa huling pagkakataon. Tingnan mong mabuti kung sino ang nasa tabi mo, Ricardo. Minsan ang dugo ay hindi katapatan. Minsan isa lang itong dahilan para sa pang-aabuso. Malakas na isinara ang pinto, pinuputol ang kanilang tingin. Ang tunog ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril sa tahimik na bahay. Naiwan si Elena sa madilim na beranda. Sa wakas naramdaman niya ang lamig ng gabi, ngunit sa loob niya ay isang nag-aalab na apoy. Naglakad siya pabalik sa taxi, sumakay at agad na kinuha ang kanyang telepono. Binuksan niya ang app ng kamera. Ang screen ay kumislap sandali at pagkatapos ay nagpakita ng isang medyo malabong imahe itim at puti, ngunit malinaw. Ang silid ni Mia. Nagpapadala na ng signal ang oso. Halika, Ricardo. Bulong ni Elena sa kanyang telepono habang papalayo ang taxi. Imulat mo ang mga mata mo. Pakiusap, imulat mo ang mga mata mo. Sa loob ng mansyon ng katahimikan ay muling naghari. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang siksik. Puno ng kuryenteng hindi nakikita. Patuloy na nakaupo si Ricardo sa madilim na sofa. Sa sala ang kanyang isip ay isang magulong larangan ng digmaan. Ang mga salita ni Elena ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang bungo, isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Ang ginagawa mo ay pagkakandado sa kanya kasama ng kanyang berdugo. Huwag kang matutulog ngayong gabi. Magbantay ka. Napahila mo siya sa kanyang mukha, kinukusot ang pagod na mga mata. Pakiramdam niya ay isa siyang tanga. Isang lalaking nagtayo ng isang imperyo mula sa wala, kayang-kayang matukoy ang isang kasinungalingan sa negosyo. Kahit milya-milya pa ang layo, ngunit hindi malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang lohika ay nagsasabing tama ang kanyang ina. Si Lourdes ay kanyang dugo, ang babaeng mag-isang nagpalaki sa kanya. Samantalang si Elena ay isang dayuhan, isang babaeng wala pang isang taon niyang kilala. Ang alaala ng katrayduran ng dati niyang asawa ay sariwa pa rin, isang paalala na ang isang magandang mukha ay maaaring magtago ng pinakamadilim na intensyon. Ngunit ang katiyakan sa boses ni Elena, hindi iyon ang boses ng isang taong nagsisinungaling para makatakas. Iyon ay boses ng isang taong nagbibigay ng babala. Sinubukan niyang alalahanin ang mga nakalipas na buwan. Naalala niya ang mga pagkakataong tila masyadong istrikto si Lourdes kay Mia. Ang mga komento nitong, ang mga guhit-guhit na yan ay basura. O ang isang Del Castillo ay hindi naglalaro sa putik na parang hampas lupa. Nooy isinantabi niya lang iyon bilang makalumang pag-iisip. Ngayon, ang mga salitang iyon ay may bahid ng kalupitan. At ang mga kasambahay sina Juana at Marta, palagi silang kinakabahan kapag pumapasok si Lourdes sa isang silid. Palagi niyang iniisip na iyon ay paggalang. Paano kung hindi pala paggalang, tanong niya sa sarili. Paano kung takot ang pagdududa ang makamandag na binhing itinanim ni Elena ay nagsimula ng mag-ugat? Tumayo si Ricardo. Hindi niya kayang manatili na lang doon sa dilim. Kailangan niya ng sagot.
Naglakad siya patungo sa silid-aklatan kung saan madalas magbasa ang kanyang ina bago matulog. Naabutan niya itong nakaupo sa isang silyang may mataas na sandalan, isang libro ang nakabukas sa kanyang kandungan. Mukha siyang kalmado ang larawan ng isang marangal na matriarka. Ang itsura niya ay lubos na kabaligtaran ng kaguluhang nagaganap sa isipan ni Ricardo. "Mama," sabi ni Ricardo. Nag-angat ng tingin si Lourdes, isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Anak, hindi ka pa ba magpapahinga gabi na?" "May itatanong lang ako," sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay seryoso. "Nasaan ka kaninang hapon? Noong natagpuan ko si Mia." Ang tanong ay lumutang sa hangin. Hindi kumurap si Lourdes, ngunit may isang halos hindi mahahalata, mikroskopikong paghinto bago siya sumagot. Isang bahagyang paninigas ng kanyang panga. "Nasa silid ko ako nagpapahinga. Masakit ang ulo ko." Sagot niya, ang kanyang boses ay kasing kinis ng seda. "Bakit huwag mong sabihing naniniwala ka pa rin sa mga paninira ng babaeng yon?" "Hindi." Mabilis na sagot ni Ricardo, ginugulo ang kanyang buhok. "Nagtataka lang ako. Kakaiba na walang sino man ang nakarinig ng kahit ano hanggang sa pagdating ko." Ngumiti si Lourdes, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Matalino ang babaeng yon, Ricardo. Tiyak na tinakpan niya ang bibig ng bata o dinala sa pinakasulok ng hardin para walang makarinig. Pero tapos na yon. Ang mahalaga ay naibalik na natin ang kontrol. Ngayon, magpahinga ka na. Ako na ang aakyat para siguraduhing mahimbing ang tulog ni Mia. "Wag," mabilis na sabi ni Ricardo. Natigilan si Lourdes sa gitna ng kanyang pagtayo at dahan-dahang lumingon. "Wag mo na siyang istorbohin," sabi ni Ricardo, nakaramdam ng isang buhol sa kanyang tiyan na hindi niya maipaliwanag. "Masama ang naging araw niya. Hayaan mo na siyang magpahinga. Bukas na namin siya kakausapin." Tinitigan siya ni Lourdes ng ilang segundo, ang ekspresyon ay hindi mabasa. Pagkatapos ngumiti ito muli. "Kung yan ang gusto mo, anak, ikaw pa rin ang ama, kahit na minsan ay masyado kang malambot. Magandang gabi." Umalis si Lourdes. Naiwan si Ricardo sa silid-aklatan, mas lalo pang nagugulumihanan. Ang sagot ng kanyang ina ay lohikal. Ngunit may isang bagay na mali. Isang bagay na hindi tama sa pakiramdam. Bumalik siya sa sala at muling umupo sa dilim. Natalo. Pakiramdam niya ay malapit na siyang sumuko sa pagod at kalituhan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, handa ng kalimutan ng lahat hanggang bukas. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ay umugong laban sa kahoy, nagpagulat sa kanya. Tiningnan ni Ricardo ang nag-iilaw na screen. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Ngunit ang mga salitang nabasa niya sa preview ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. "Huwag mo akong paniwalaan. Huwag mong pagkatiwalaan ang mga salita ko. Pero para sa pagmamahal mo sa Diyos, Ricardo, pagkatiwalaan mo ang sarili mong mga mata." Sa ilalim ng text, merong isang link. Naramdaman ni Ricardo ang malakas na pagkabog ng kanyang puso laban sa kanyang mga tadyang. Alam niyang si Elena ito. Ang kanyang daliri ay nanginginig na nakatapat sa screen. Isang bahagi niya, ang duwag na bahagi na gustong manatiling buo ang kanyang mundo, ay sumisigaw na burahin ang mensahe, i-block ang numero, at matulog na lang. Ngunit ang kabilang bahagi, ang bahaging nakarinig sa tunay na takot sa boses ng kanyang anak, noong hapong yon ang nag-udyok sa kanya. Pinindot niya ang link. Naging itim ang screen ng kanyang telepono sa loob ng isang segundo habang naglo-load ito, at pagkatapos ay lumiwanag na may isang malabo at itim at puting imahe. Isang live stream. Agad na nakilala ni Ricardo ang anggulo. Ito ang silid ni Mia kuha mula sa isang mababang posisyon, marahil mula sa isang istante.
Kitang-kita ang kama ng bata, bahagyang naiilawan ng sinag ng buwan na pumapasok sa bintana. Si Mia ay tila natutulog isang maliit na bunton sa ilalim ng makapal na kumot. Ano to, Elena? Bulong ni Ricardo pakiramdam ay isa siyang maninilip sa sarili niyang bahay. Binabantayan mo ba ako? Isasara na sana niya ang live stream nag-aapoy sa galit dahil sa paglabag sa kanilang privacy nang may isang bagay sa screen na nagpatigil sa kanya. Ang pinto ng silid ni Mia ay dahan-dahang bumukas. Pinigil ni Ricardo ang kanyang hininga. Sa screen isang matangkad at payat na anino ang pumasok sa silid. Ang kilos nito ay palihim, hindi ang kilos ng isang taong magbibigay ng halik pampatulog. Lumapit ang anino sa kama. Ang sinag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha. Si Doña Lourdes. Kumunot ang noo ni Ricardo. Aayusin lang niya siguro ang kumot, sabi niya sa sarili, kumakapit sa huling hibla ng pagtanggi. Lola niya yan, nag-aalala lang. Ngunit ang sumunod na ginawa ni Lourdes ay dumurog sa pag-asang yon. Sa halip na ayusin ang kumot, hinawakan niya ito at marahas na hinila, inilantad si Mia sa malamig na gabi. Sa video nakita ni Ricardo kung paano nagising ang kanyang anak. Nagulat at natakot, itinaas ang mga kamay sa mukha para protektahan ang sarili mula sa isang hindi nakikitang banta. Nakuha ng mikropono ng kamera ang tunog, bahagyang huli, ngunit may nakakakilabot na linaw. Bangon, singhal ni Lourdes. Ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng pagmamahal na ginagamit niya sa harap ni Ricardo. Ito ay purong kamandag. Akala mo ba, makakatulog ka ng mahimbing matapos ang espektakulong ginawa mo kanina? Inilapit ni Ricardo ang telepono sa kanyang mukha, hindi makapaniwala. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Sa screen si Mia ay umurong sa headboard ng kama. Lola, inaantok pa po ako. Daing ng bata. Huwag mo akong tawaging Lola. Hinablot ni Lourdes ang payat na braso ni Mia at hinila ito pababa ng kama. Bumagsak si Mia sa sahig, ngunit hindi siya binitiwan ni Lourdes. Isa kang walang utang na loob. Isang inutil tulad ng iyong ina. Kinaladkad ni Lourdes ang bata patungo sa gitna ng silid. Si Mia ay umiiyak, ngunit tahimik, isang pigil na pag-iyak na nagpapahiwatig na sanay siyang huwag gumawa ng ingay para hindi lalong maparusahan. Iyon higit pa sa anumang sigaw ang dumurog kay Ricardo. Tingnan mo ang nahanap ko, sabi ni Lourdes. May inililabas mula sa bulsa ng kanyang bata. Ito ang mga krayola na ibinigay ni Elena kay Mia ilang araw na ang nakalipas. Akala mo, maitatago mo to sa ilalim ng kutsyon, ano? Sinabi ko nang ayoko ng basura sa bahay na ito. Sa isang malamig at metodikong paraan, nagsimulang baliin ni Lourdes ang mga krayola isa-isa. Sa harap mismo ng mukha ng bata, hinahayaan ang mga pira-piraso na mahulog sa malinis na alpombra. Huwag po, pakiusap, bulong ni Mia. Tumahimik ka. Isang malutong na sampal ang dumapo sa kamay ng bata. Para yan, matuto ka. Masyado kang sinira ng babaeng hampas lupang si Elena. Pinuno niya ang ulo mo ng mga pangarap, pero wala na siya. Sinigurado ko yan. Naramdaman ni Ricardo na tila nauubusan siya ng hangin sa baga. Sa video, yumuko si Lourdes sa bata. Ang mukha ay naging isang karimari-marim na maskara ng pagkasuklam, isang itsura na hindi pa kailanman nakita ni Ricardo na ginawa ng kanyang ina sa kahit sino, lalo na sa sarili nitong kadugo. Alam mo ba kung bakit siya umalis? Bulong ni Lourdes sa bata. At kinailangan ni Ricardo na lakasan ang volume para marinig ang kasuklam-suklam na kasunod. Umalis siya dahil pabigat ka. Walang sino man ang may gusto sa isang depektibong bata na hindi marunong umayos. Umalis si Elena dahil napagtanto niyang hindi ka karapat-dapat. Hindi totoo yan. Sigaw ni Mia na may biglaang tapang. Mahal ako ni Tita Elena. Sabi niya, babalik siya. Ang sagot ni Lourdes ay isang malupit at tuyong tawa. Walang babalik para sa'yo. Nag-iisa ka.
Ako lang ang kasama mo at dapat mong sundin ang mga patakaran ko. Huwag mo akong susuwayin. Ako ang reyna rito. At hindi ko hahayaang isang patay gutom na tulad ni Elena ang dumating para angkinin ang yaman ng anak ko. Kung kailangan kitang gamitin para paalisin siya, gagawin ko. Ngayon, iiyak ka dahil isa kang batang spoiled, pero kapag lumaki ka, maiintindihan mo. Gagawin kitang isang tunay na dama kahit na kailangan kitang gutumin ng ilang araw sa maruming kapilyang iyon. Balang araw, pasasalamatan mo ako. Binitawan ni Ricardo ang telepono na parang napaso. Tumayo siya nanginginig. Umiikot ang kanyang mundo. Ang pagduduwal ay umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi si Elena. Kailanmay hindi naging si Elena. Ang buong eksena ng hapong yon, ang nakakandadong kapilya ang mga sirang drawing, ay gawa ng kanyang ina. Ang sarili niyang ina ang nagpahirap sa kanyang apo para isisi sa kanyang mapapangasawa. At ginawa niya iyon dahil sa pera, sa kontrol sa isang nakakasulasok na selos. Muli niyang tiningnan ang telepono. Ang sitwasyon ay lumalala. Hinablot ni Lourdes ang buhok ni Mia, pinipilit itong tumingin sa kanya. At ngayon, pupunta ka sa laundry room. Mananatili ka roon sa dilim hanggang sa matuto kang huwag akong sagutin. At kapag sinabi mo ang kahit isang salita sa iyong ama, huminto si Lourdes nang may dramatikong epekto. Kapag nagsalita ka, sasabihin kong ipadala ka niya sa isang boarding school sa ibang bansa. Sasabihin kong masama ka na nababaliw ka at maniniwala siya sa akin. Palagi siyang naniniwala sa akin. Papa? Sigaw ni Mia sa hangin tumatawag sa kanya. Ang papa mo ay nasa baba, naglalasing dahil sa'yo, sabi ni Lourdes. Hindi kanya naririnig, walang nakakarinig sa'yo. Sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto at pumasok sina Juana at Marta. Naghintay si Ricardo. Nagdasal siya na may pumigil sa kabaluan. Ngunit nanatili lang na nakatayo ang dalawang babae, nakayuko nanginginig. Senyora, baka po umakyat si Senyor Ricardo. Nanginginig na, sabi ni Marta. Ang Senyor Ricardo ninyo ay isang sentimental na tanga. Putol ni Lourdes, hindi binibitawan ng bata. Hindi yan aakyat. Masyado siyang abala sa pagluluksa sa nawala niyang pag-ibig. Kayo linisin ninyo ang kalat na ito. At tandaan ninyo, kapag may isa sa inyong magsalita, hindi ko lang kayo sisantihin. Sisiguraduhin kong makukulong kayo sa pagnanakaw. Handa na ang mga alahas sa mga bag ninyo para mahanap ng pulis. Naiintindihan. Opo, Senyora Lourdes. Sabay na sagot ng dalawa, sunod-sunuran takot na takot. Nagpatuloy ang video, ngunit sapat na ang nakita ni Ricardo. Ang sakit na kanyang naramdaman ay hindi katulad ng anumang naranasan niya. Ito ay isang paglabag sa lahat ng bagay na itinuturing niyang sagrado. Ang babaeng nagbigay buhay sa kanya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang tahanan at anak, ay isang kalkuladong halimaw na kinasusuklaman si Mia at minamanipula siya na parang isang papet. Isang primordial malabulkang galit ang nagsimulang umusbong sa tiyan ni Ricardo. Itinutulak ang lahat ng lungkot at pagkabigla. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, napakahigpit na bumao ng kanyang mga kuko sa kanyang palad hanggang sa magdugo. Tiningnan niya ang screen sa huling pagkakataon. Kinaladkad na ni Lourdes si Mia palabas ng pinto. Hindi na nag-isip si Ricardo. Hindi na siya nagplano. Ang likas na ugali ng isang ama na gustong protektahan ang kanyang anak, ang kumontrol sa kanyang buong katawan. Dinampot niya ang telepono, hindi bilang isang gadget, kundi bilang isang armas, bilang ebidensya ng kanyang sariling katangahan at ng kasamaan ng kanyang ina. Lumabas siya ng sala at tumakbo patungo sa hagdanan. Umakyat siya ng 2 baitang. Sa bawat hakbang, ang kanyang hininga ay humahabol, nararamdaman na ang bawat yapak ay naglalayo sa kanya sa kanyang dating buhay at naglalapit sa isang teribleng katotohanan. Nakarating siya sa pasilyo sa 2 palapag.
eksakto sa sandaling inilalabas ni Lourdes si Mia mula sa silid. Huminto si Ricardo sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang anino ay humaba sa pader, isang mahaba at nagbabantang figura. Sina Juana at Marta ay abala sa pagpulot ng mga pira-pirasong krayola sa sahig, hindi pa napapansin ang kanyang pagdating. Nag-angat ng tingin si Lourdes, nagulat sa ingay. Nang makita niya ang kanyang anak na nakatayo roon, humihingal, hawak ang telepono, at may ekspresyon sa mukha na kayang magpayelo ng impyerno, siya ay natigilan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang maskara ng kontrol ni Doña Lourdes ay gumuho. Binitiwan niya ang braso ni Mia. Ang bata ay bumagsak sa sahig at mabilis na gumapang patungo sa pader, umiiyak. Ricardo, nagsimula si Lourdes, mabilis na bumubuo ng isang nerbyosong ngiti. Anak, mabutit umakyat ka. Binabangungot ang bata, naghihisterya. Sinusubukan ko lang siyang... Walang sinabi si Ricardo. Itinaas lamang niya ang telepono. Ang screen ay patuloy pa ring nag-broadcast. Sa video na may ilang segundong pagkaantala, nakita ni Lourdes ang sarili niyang binibitiwan ng bata at ipinapakita ang pekeng ngiti. Ang pagkukunwari ay perpekto ang realidad sa kanyang harapan at ang katotohanan sa screen. Tapos na, Mama, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay hindi sigaw. Ito ay isang tunog na nagmumula sa lalamunan, mababa nanginginig sa isang napakalalim na pagkadismaya na mas nakakatakot kaysa sa anumang alulong. Tapos na ang teatro. Tiningnan ni Lourdes ang mga mata ng kanyang anak. Wala na siyang nakitang paggalang, pagmamahal o pagsunod. Ang nakita niya ay ang refleksyon ng sarili niyang kasamaan, nakatitig pabalik sa kanya. Humakbang si Ricardo pasulong. Ang dalawang kasambahay ay napasandal sa pader, nanginginig. Tumingin si Mia sa kanyang ama, pagkatapos ay sa telepono sa kanyang kamay at sa kanyang isipang musmos na unawaan niyang tinupad ng bantay na oso ang pangako nito. Si Lourdes na sa loob ng mga dekada ay naging bakal na gulugod ng pamilyang Del Castillo ay umatras. Sa unang pagkakataon, ang tunay na takot ay lumitaw sa mga bitak ng kanyang maskara bilang isang hindi magagaping matriarka. Ricardo, makinig ka. Sinubukan ni Lourdes, ang kanyang boses ay nawawalan ng karaniwang kumpiyansa. May paliwanag ang lahat ng ito. Ginawa ko ito para sa'yo, para sa apelyido. Mahina ang batang yan, tulad ng ina niya. Kailangan niya ng matigas na kamay para mabuhay sa mundo natin. Huminto si Ricardo, 1 metro ang layo mula sa kanya. Hindi siya sumigaw, hindi niya itinaas ang kanyang kamay. Ang ginawa niya ay mas masakit. Sa isang marahas na kilos, ibinato ni Ricardo ang isang mamahaling florerang porselana na nasa isang mesang katabi nila, isang antigong pamana na pinahahalagahan ni Lourdes higit pa sa anumang bagay. Ang tunog ng pagbasag nito ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, isang marahas na simbolo ng pagkasira ng kanilang pamilya. Matigas na kamay. Sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses sa wakas ay sumabog na parang bulkan. Yan ba ang tawag mo sa pagbali ng mga krayola ng isang 6 na taong gulang, sa pagkakaladkad sa kanya sa sahig, sa pagsasabi sa kanya na hindi siya mahal ng sarili niyang ama? Napatulala si Lourdes sa mga pira-piraso ng florera. Pagkatapos ay tumingin kay Ricardo, ang muka ay napuno ng galit. May 1 taong kailangang gawin yon. Masyado kang abala sa paglalaro ng bahay-bahayan. Kasama ng babaeng hampas lupang yon, isang Del Castillo, si Mia. Hindi siya maaaring lumaking isang yakin at sentimental. Kung kailangan kong maging kontrabida para hubugin ang kanyang pagkatao, gagawin ko. Balang araw pasasalamatan niya ako. Naramdaman ni Ricardo ang isang alon ng pagkasuklam. Walang pagsisisi, walang pagkakasala. Ang kanyang ina ay lubos na nilamon ng kanyang obsesyon sa estado at kontrol na nawala na ang anumang bakas ng pagiging tao. Hindi, Mama.
Sabi ni Ricardo at ang salitang mama ay tunog ng isang pamamaalam. Hindi kanya pasasalamatan. At ako rin. Ibinaba niya ang tingin sa mga kasambahay na nakasandal pa rin sa pader maputla na parang mga multo. At kayo, sabi niya, ang boses ay puno ng malamig na galit. Napaluhod si Marta humahagulgol. Senyor Ricardo, pakiusap po. Pinilit niya lang kami. Sinabi niyang ipakukulong kami. Sasabihin niyang nagnakaw kami. May mga anak po kami. Senyor. Tiningnan sila ni Ricardo na may halong awa at pagkasuklam. Ang takot ay isang makapangyarihang dahilan, pag-amin niya. Pero hindi nito binibigyang katwiran ang panunood sa isang batang pinahihirapan at manahimik. Hindi nito binibigyang katwiran ang pagsisinungaling para sirain ang buhay ng isang inosenteng babae. Kinuha niya ang kanyang pitaka mula sa likurang bulsa. Tinatanggal ko na kayo sa trabaho. Deklara niya, may 1 oras kayo para kunin ang inyong mga gamit at umalis sa lugar na ito. At magpasalamat kayo na hindi ko kayo idedemanda bilang mga kasabwat sa child abuse. Kapag nakita ko pa kayo malapit sa pamilya ko, hindi na ako magkakaroon ng awa. Mabilis na tumango ang 2 babae at nagmamadaling tumakbo pababa ng hagdan na wala sa kanyang paningin. Ibinalik ni Ricardo ang kanyang atensyon sa kaisa-isang bagay na mahalaga. Lumuhod siya sa sahig kung saan si Mia ay nakasiksik pa rin sa pader, nakatingin sa kanya na may malalaki at takot na mga mata. Iniabot ni Ricardo ang kanyang mga braso, ngunit huminto naghihintay. Ayaw niyang pilitin ang bata. Mia, bulong niya, ang mga luha ay sumusunog sa kanyang mga mata. Nandito na si Papa. Hindi ka nasasaktan ng halimaw. Pangako. Nag-alinlangan si Mia ng 1 segundo sumulyap sa kanyang lola, ngunit pagkatapos ay sumugod sa mga bisig ng kanyang ama. Mahigpit siyang niyakap ni Ricardo, isinubsob ang mukha sa buhok nito, nararamdaman ang pagre-relax ng munting katawan ng kanyang anak sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Pinanood ni Lourdes ang eksena ng may pagkasuklam. Napakadrama. Dumura siya ng salita. Sinira mo ang kaayusan ng bahay na ito dahil sa sentimentalismo. At ngayon ano? Ibabalik mo ang manggagansong yon. Akala mo ba patatawarin kanya matapos ang ginawa mong pagpapalaya sa kanya? Tumayo si Ricardo, buhat-buhat si Mia. Tiningnan niya ang kanyang ina nang may absolutong kalinawan. Hindi ko alam, sabi ni Ricardo. Hindi ko alam kung patatawarin niya ako, pero gugugulin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko para subukang itama ang pagkakamali kong mas nagtiwala ako sa iyo kaysa sa kanya. Naglakad siya patungo sa hagdanan, ngunit huminto bago bumaba sa unang baitang. Sayo na ang bahay na ito, Lourdes, sabi niya nang hindi lumilingon. Ang paggamit niya sa unang pangalan nito ay ang huling pahiwatig ng pagputol ng kanilang ugnayan. Palagi namang mas mahalaga sa iyo ang mansyon na ito kaysa sa mga taong nakatira rito. Sa iyo ng lahat, ang mga malamig nitong pader, ang mga mamahaling muebles, ang perpektong katahimikan. Sa iyo na. Saan ka pupunta? Sigaw ni Lourdes, at sa unang pagkakataon, may tunay na panginginig ng takot sa kanyang boses. Ako ang ina mo. Hindi mo ako maaaring iwanang mag-isa rito. 70 anyos na ako. Hindi ka nag-iisa, Lourdes, sagot ni Ricardo. Kasama mo ang iyong karangalan. Sigurado akong magiging mabuti kayong magkasama. Bumaba siya ng hagdan. Si Mia ay nakakapit sa kanyang leeg, hindi pinapansin ang mga sigaw ni Lourdes na umaling-awngaw sa hungkag na pasilyo, nag-uutos, nagbabanta, at sa huli, nagmamakaawa. Ngunit hindi na nakikinig si Ricardo. Sinira na niya ang siklo. Paglabas ng mansyon ng hangin ng madaling araw ay tila iba, mas malinis. Isinakay ni Ricardo si Mia sa kanyang sasakyan. Maingat na inilagay ang seatbelt. Saan po tayo pupunta, Papa? Tanong ng bata sa paos na boses. Hahanapin natin si Tita Elena, sabi ni Ricardo
Pinaandar ang makina. Kailangan kong humingi ng tawad. Habang binabagtas ni Ricardo ang madilim at tahimik na mga kalsada palayo sa Tagaytay, ang tanging tunog sa loob ng sasakyan ay ang mahinang paghikbi ni Mia na unti-unting nagiging mahimbing na pagtulog at ang malakas na kabog ng sarili niyang puso. Ang bawat kilometrong inilalayo nila sa mansyon ay 1 kilometrong paglayo sa isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Alam ni Ricardo na hindi pa nakakalayo si Elena. Hindi nito iiwanan si Mia nang hindi nalalamang ligtas ito. Naalala niya si Patricia, ang matalik na kaibigan at dating business partner ni Elena. Naalala niya ang maliit ngunit maaliwalas na apartment nito sa Makati kung saan minsan silang naghapunan. Doon. Siguradong doon siya nagpunta. Itinakda niya ang destinasyon sa GPS. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. 40 minuto ang biyahe, 40 minuto ng pag-iisip sa bigat ng kanyang kasalanan. Paano niya nagawang pagdudahan si Elena? Paano niya nagawang maniwala sa isang teatro ng kasamaan na isinulat ng sarili niyang ina? Ang imahe ni Elena na umiiyak, nagmamakaawa. Habang itinutulak niya ito, palabas ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, isang torture na nararapat lamang sa kanya. Pagdating nila sa simpleng gusali, dahan-dahan niyang ginising si Mia. Anak, nandito na tayo. Inaantok na bumaba ang bata at hinawakan ni Ricardo ang munting kamay nito habang paakyat sila sa hagdan patungo sa 2 palapag. Huminto sila sa harap ng pinto, tubi. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinataas ito para kumatok. Anong karapatan niyang humingi ng pangalawang pagkakataon? Hinamak niya si Elena. Pinalayas niya ito. Inakusahan. Kumatok siya ng 3 beses. Mahina nag-aalinlangan. May mga yabag sa kabilang panig. Dumilim ang maliit na butas sa pinto. Pagkatapos ay ang sunod-sunod na tunog ng pag-aalis ng mga trangka. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Elena. Suot pa rin ang parehong damit, ang mga mata ay pula at namamaga sa kaiiyak. Hawak niya ang kanyang telepono. Ang screen ay bukas pa rin sa live stream, na ngayon ay nagpapakita ng isang walang laman na silid. Nang makita si Ricardo at si Mia na magkahawak kamay na bitawan ni Elena ang telepono, bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Tita Elena. Sigaw ni Mia, bumitaw sa kamay ng kanyang ama at tumakbo patungo sa kanya. Napaluhod si Elena sa may pintuan at sinalo ang bata. Niyakap ito nang may desperadong lakas, hinahalikan ang mukha, mga kamay at buhok nito. Okay ka lang ba? Ligtas ka na ba, mahal ko? Paulit-ulit na sabi ni Elena sa pagitan ng mga hikbi habang inaaruga ang bata. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang lahat sa telepono. Sobrang natakot ako para sa'yo. Si Ricardo ay nanatiling nakatayo sa pasilyo. Pakiramdam ay isa siyang estranghero sa eksena ng purong pagmamahalan. Pakiramdam niya ay napakaliit niya, hindi karapat-dapat. Pinanood niya habang sinusuri ni Elena ang mga braso ng bata, tinitiyak na wala itong sugat, bumubulong ng mga salitang pampakalma. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Elena. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang galit sa mga ito, ngunit may isang malalim na pag-iingat, isang bukas na sugat. Hindi na nakayanan ni Ricardo. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa sahig ng pasilyo, walang pakialam sa kanyang libu-libong dolyar. Nakasuotan, walang pakialam sa kanyang dignidad. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Patawarin mo ako, sabi niya, at ang kanyang boses ay nabasag sa isang tuyo at masakit na hikbi. Wala akong dahilan. Naging bulag ako. Naging tanga ako. Hinayaan kong saktan kanila at hinayaan kong saktan nila siya. Itinaas niya ang kanyang tingin, ang mukha ay basang-basa na sa luha. Hindi ko deserve na tingnan mo man lang ako, Elena. Wala akong deserve mula sa'yo. Nanatiling tahimik si Elena, hinahaplos ang buhok ni Mia.
Tiningnan niya ang lalaking minahal niya, wasak sa sahig hinubaran ng lahat ng kayabangan, naging isang nagsisisi at takot na ama. Binalaan kita, Ricardo Paidam, mahinang sabi ni Elena. At nakinig ako. Sagot niya ang boses ay garalgal. Huli na pero nakinig ako at nakita ko. Nakita ko ang katotohanan. Ang ina ko. Wala na siya sa buhay namin. Iniwan ko ang bahay, iniwan ko ang lahat. Ito na lang ang mahalaga sa akin. Ikinumpas niya ang kamay sa kanilang dalawa ni Mia. Kayo. Dahan-dahang humiwalay si Mia mula sa yakap ni Elena. Tumingin siya sa kanyang ama, pagkatapos ay kay Elena. Tita Elena, si Papa po ang nagligtas sa akin. Sabi ng bata sa inosenteng boses. Dumating po siya. Napabuntong hininga si Elena, isang nanginginig na tunog na nagpakawala sa lahat ng tensyon ng mga nakaraang oras. Ang simpleng mga salita ng bata ang nagpabago sa lahat. Iniabot niya ang isang kamay kay Ricardo. Tumayo ka, Ricardo, sabi niya. Kinuha ni Ricardo ang kanyang kamay. Naramdaman ang init nito na parang isang salbabida sa isang nagngangalit na dagat. Tumayo siya at nang hindi binibitawan ang kamay nito, marahan niya itong hinila palapit. Ang yakap ay nagsimula nang may pag-aalinlangan, ngunit naging mahigpit at desperado nang ibinalik ni Elena ang yakap. Isinubsob ni Ricardo ang kanyang mukha sa buhok ni Elena. Nilalanghap ang pamilyar na amoy na akala niya'y hindi na niya muling mararamdaman. Patawarin mo ako, patawarin mo ako. Paulit-ulit niyang bulong. Tapos na, sabi ni Elena, ipinikit ang kanyang mga mata habang yakap sila ng bata. Pero binago nito ang lahat, Ricardo. Hindi na tayo babalik sa bahay na yon. Hinding-hindi. Isinumpa ni Ricardo, humiwalay para tingnan siya sa mata. Magsisimula tayo muli. Kahit saan mo gusto, kung paano mo gusto. Tayong tatlo lang. Sa pasilyo ng isang simpleng apartment sa gitna ng mga luhang na tuyo at mga pusong nagsisimulang maghilom isang pamilya, ang muling nabuo, hindi sa pamamagitan ng dugo o kayamanan, kundi sa pamamagitan ng isang masakit na katotohanan at isang pinaghirapang pangalawang pagkakataon. 6 na buwan ang lumipas. Ang bahay ay hindi napapalibutan ng matataas na pader o may mga haliging gawa sa marmol. Ito ay isang bahay na may estilong kolonyal na kapinta ng mainit na kulay dilaw na may isang hardin na tila ligaw at malaya puno ng mga mirasol na sumasayaw sa ihip ng hangin mula sa di kalayuang dagat. May isang duyan na nakasabit sa isang matibay na puno ng mangga. Ito ay matatagpuan sa isang tahimik na bayan sa Batangas, malayo sa ingay ng lungsod at sa mga anino ng alta sosyedad. Sa loob ng kusina na nag-aamoy ng bagong lutong pandesal at kapeng barako, tinatapos ni Ricardo ang paghuhugas ng mga pinag-almusalan. Nakasuot siya ng simpleng maong at puting t-shirt, isang imaheng napakalayo sa ehekutibong laging plansado ang kasuotan. Mahina siyang humuhuni ng isang kanta habang nakatingin sa labas ng bintana. Sa labas sa kanilang beranda, si Mia ay nakadapa sa isang dambuhalang piraso ng craft paper na halos sumakop sa buong sahig na kahoy. Sa kanyang tabi, mga kahon-kahong Crayola watercolor at marker ay nakakalat sa isang masaya at malikhaing gulo. Ang kanyang buhok ay may mga bahid ng pinturang berde at asul at ang kanyang ngiti ay may kalayaan na nagbibigay liwanag sa buong paligid. Lumabas si Elena ng bahay na may dalang 2 baso ng malamig na lemonade. Umupo siya sa hagdan ng beranda, pinapanood ang bata. Anong obra maestra natin ngayon, aming munting Picasso? Tanong ni Elena, may ngiti sa kanyang mga labi. Nag-angat ng ulo si Mia, ang kanyang mga pisngi ay may mga mantsa na rin ng pintura. Ang bago po nating bahay. Sabi ni Mia, itinuturo ang isang malaking dilaw na hugis. At ito po si Papa naghuhugas ng pinggan at ito po kayo inaalagaan, si bantay na oso. Tumingin si Elena
Sa rehas ng beranda, doon nakaupo sa isang lugar ng karangalan ay ang kulay kapeng teddy bear. Wala na itong kamera, ngunit patuloy pa rin itong nagbabantay ngayon bilang isang tahimik na saksi na lamang ng kanilang kaligayahan. Lumabas si Ricardo, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang tuwalya at umupo sa tabi ni Elena, ipinulupot ang isang braso sa kanyang mga balikat. Isinandal ni Elena ang kanyang ulo dito. Namimiss mo ba ang mansyon? Mahinang tanong ni Elena, nakatingin sa kanilang payak na hardin. Ang dating buhay ang mga luho. Hinalikan ni Ricardo ang tuktok ng kanyang ulo. Elena, tingnan mo yon. Sabi niya itinuturo ang kanyang anak, na ngayon ay tumatawa habang sinusubukang magpinta ng isang ulap. Sa loob ng maraming taon nakatira ako sa isang malamig na palasyo, napapaligiran ng mga tao, pero pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Ang anak ko nabuhay sa takot sa loob ng sarili niyang silid. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Elena. Ngayon nakatira ako sa isang maliit na bahay. Ako ang naghuhugas ng sarili kong pinggan. Pero mayroon akong kapayapaan at ang anak ko, malaya siya. Ito ang tunay na yaman ni Elena. At muntik ko nang mawala dahil sa pagkabulag ko. Wala akong pinagsisisihan. Pagpapatuloy niya, maliban sa hindi ko ito ginawa ng mas maaga. Tumunog ang telepono ni Ricardo sa loob ng bahay. Ang tunog ay tila galing sa ibang mundo. Isang paalala ng buhay na kanilang tinalikuran. Marahil ay ang kanyang abogado, nag-uulat tungkol sa pagbebenta ng mga huling ari-arian ng negosyo ng pamilya. O baka naman may balita tungkol kay Lourdes na ayon sa mga balibalita ay naglalakad-lakad sa mga hungkag na pasilyo ng mansyon kinakausap ang sarili. Isang reyna sa isang kahariang walang pamilya, tanging mga hindi kilalang katulong at malamig na pader. Hindi tumayo si Ricardo para sagutin ito. Hinayaan niya lang itong tumunog hanggang sa tumigil. Tumakbo si Mia patungo sa kanila. Hawak ang natapos na drawing sa kanyang mga kamay, iwinawagayway na parang isang bandila ng tagumpay. Tingnan niyo po, tapos na. Pinagsaluhan nilang tatlo na tingnan ng obra maestra. Ito ay hindi perpekto makulay at magulo. Ito ay maganda. At doon sa ilalim ng sikat ng araw sa isang ordinaryong hapon, ang pamilyang nakaligtas mula sa kadiliman ay ipinagdiwang ang pinakadakilang tagumpay sa lahat ang pagiging magkakasama ng walang mga lihim, walang takot at higit sa lahat, walang mga kondisyon.